Isang balitang tila isang dambuhalang kanyon ang sumambulat sa gitna ng bansa matapos ang nakapapangilabot na pagsabog ng galit ni Vice Presidente Sara Duterte laban kay Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa ating mga impormasyong nasagap mula sa mga pinakalihim na pasilyo ng kapangyarihan, nyanig ang bawat pader ng Senado ng matitinding salita na tila mga kidlat na tumatama sa puso ng mga nagnanais magpabagsak sa kanya. Ito na nga ba ang hudyat ng isang madugong gyera sa politika, habang ang bawat segundo ay puno ng panganib at ang Vice-Presidente ay naglabas na ng hamon na yayanig sa buong mundo? Magkita tayo sa 2028, isang deklarasyong tila mitya ng isang bombang handa nang sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino na nakanganga sa tindi ng tensyong ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang 125 na milyong piso na pinag-iinitan ay tila barya lamang kumpara sa trilyon-trilyon na korupsyong pilit umanong binubulag-bulagan ng mga nasa posisyon. Maririnig daw ang nakakangilong kalabog ng mga mesa habang inilalantad ang mga sekretong pilit itinatago sa ilalim ng basahan na nag-iiwan sa mga kritiko na binabahan na ng malamig na pawis sa tindi ng kaba. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang bawat alegasyon ay nagsisilbing mga bubog na sumusugat sa dangal ng mga mapagkunwari habang ang katotohanan ay pilit na kumakawala sa mga kadena ng kasinungalingan upang ilantad ang tunay na modus ng mga kaaway ng bayan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw ng mga nagbubulag-bulagan at ang simula ng isang madugong paghukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katarungan? Alam niyo ba mga kababayan, kung sakaling itong si Risa Hontiveros kaya niya lang talunin itong si VP Sara sa 2028 presidential election, wala akong impeachment na mangyayari dyan. Dahil alam ho nila, hindi ho nila matatalo itong si VP Sara, kaya idadaan nila sa santong paspasan. Dito sa video na to, sinagot ho ni Risa Hontiveros itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Umamin na ho si Risa na habang merong Vice President Sara Duterte, yung full-blown Duterte comeback sa 2028, talagang makatotohanan yan. Pero pagka itong si Risa, natanggal nila si VP Sara sa santong paspasan, maraming witness na naitanim dyan sa impeachment. Anak ng toka, pagka usapang tanim witness talaga, pangalan ni Risa Hontiveros di nawawala dyan. Hindi tayo nagsabi niyan, si Attorney Ferdinand Topacio. Balita ho natin, naku, yari ka kay Attorney Ferdi. Next video ho yun mga kababayan. Ethics complaint laban dito kay Risa Hontiveros sa di umanong pagtatanim niya ng witness. Inihain itong si Attorney Ferdi Topacio. Unahin na muna natin itong ating napakagandang Vice President Sara Duterte. Yan talaga masyado kasing insecure itong si Risa. Di ba? Ano ba madam, hindi niyo ba talaga matanggap na hindi yung pagmamahal na ibinibigay namin dito kay VP Sara, hindi pwedeng mapunta sa inyo. Diba? Linawin natin yung pagmamahal ng mga majority ng mga Pilipino, at hindi naman tayo nagsasalita niya na propaganda o kung anong kalokohan. Sinasabi ho natin yung mga litanya na yan, nakabase ho yan sa siyensya. Diba? Nakabase ho yan sa mga latest na survey na naglalabasan na kung saan 2% lang ho kayo, ma'am. Si John Vic, 0.2%. Si VP Sara ang number 1 presidential candidate sa 2020. Yaan hindi propaganda, hindi paninira o kung ano pa man. Yang pinagbatayan dyan siyensya. Na kung saan ang sinasabi ng siyensya, itong si VP Sara, mahal ng sambayan ng Pilipino. At yung pagmamahal na yan, hindi mo makakamtan, kailanman. Kaya naman, umpisahan ho natin ang ating napakagandang Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Yan. Nakikita ko lang itong si VP Sara, yung tipong natutuwa ako dahil yung kanyang fighting spirit talagang hindi basta-basta nagigiba, natitibag. Pero nalulungkot ho tayo dahil itong mga bagay na to hindi naman ho dapat pagdaanan itong si VP Sara. Kumbaga wala ho siyang ginawang impeachable offense. Wala siyang ganung ginawang bagay. Yung nagnakaw ng bilyon, trilyon, dinispal ko ang pera na sambayan ng Pilipino, nagpapakasasa, pasinghot-singhot lang ng pulburon sa Malacanang.
Yung ALE na walang inisip kundi protektahan ng ating mga kabataan noong nasa Department of Education siya. Yung ALE na ang trabaho lang naman talaga ng Vice President mag-relax at maghintay na magurgur ang presidente. Yun naman talaga, literal, spare tire ka. Pero kahit yun lang ang nakalagay na mandato niya sa saligang batas, pero pinipilit pa rin niyang makatulong sa ating bansa, pinipilit pa rin niyang matulungan ang ating mga kababayan dahil sa pagiging incompetent ng presidente, tapos ito pang aabutin niya. Yun lang kinalulungkot natin. Pero natutuwa tayong makita na ang fighting spirit ng ating napakagandang Vice President talagang palag-palag ho mga kababayan. Kaya hindi ho natin iiwan yan. Gagawin ho natin ang ating makakaya para ika nga makumbinsi pa lalo yung karamihan sa ating mga kababayan. Kumbinsido naman. Nakabase yan sa survey, nakabase yan sa siyensa na hindi pinakikinggan ng ating mga kababayan yung mga paninira nitong si Risa Hontiveros. Risa Tanas. Si ano lang tumatawag sa kanya niyan, di ba? Yung mga ibang mga Duterte supporter. Pero atin, Risa Hontiveros na lang. Eto, VP Sara, palakpakan pa natin ng isang beses. Ano talaga natin yan? Isa yan. Kasi yung ganda ni VP Sara na yan ang ating mga trip di ba? Maganda, matalino, matapang, full package talaga. Kaya naman sa 2028 presidential election, kahit hindi pa tumatakbo yan, Sara Duterte for president sa 2028. Naku, nangangatog ang tuhod ni Risa pagka naririnig niya yun. VP Sara, pasok! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Gandang araw, VP. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kababayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na Speaking of paggamit ng confidential fund, eto kasi bias pagka sa aking manggagaling na yung bang intelligence and confidential fund na yan, dapat bang talagang ipakita ang pangalan yan? Okay? Ayoko sa akin manggaling. Ito, panoorin mo natin itong si Congressman Egay Irise. Ano tayo, kumbaga, sunod-sunurin natin para ika nga manggaling na mismo sa bunganga ng mga kaalyado ng mga pinklawan at dilawan na yung gusto nilang mangyari sa impeachment na yan, hindi ho yan nakabase sa rules. Diba? Hindi ho yan ika nga walang basihan yung mga aligasyon kay VP Sara Duterte. Ito, ipasok ho natin itong si Congressman Egay Irise. Yung sa intelligence funds, tagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. Hindi required na ilagay ang tunay na pangalan ng mga recipients. Kung ipagpilitan nila yung Mary Grace, di galing sa akin. Kasi pagka nang galing sa akin, bitch update, bayos ka naman, Sara Duterte supporter ka Duterte sa DDS ka unfair naman yun, di ba? Di ba? Ipapaliwanag mo yan sa mga individual dyan sa House of Representative na ipinipresenta nila sarili nila gitna pero mga pinklawan at dilawan ayun na, Edgar Erice. Hindi required ilagay ang pangalan. Mayor, mga nasa intelligence agency, presidente, hindi required yan. Kaya yung gustong mangyari nila, yung Mary Grace Piatos, again, ano nga yun bawal nga yun doon sa rules, doon sa memorandum na kung saan ang gamit ng particular na pondo na yan, hindi talaga required ibigay ang pangalan ng recipient ng pondo na yan. Nakuha niyo ba mga kababayan? Ngayon kung i-require pala natin yan, yung kay Marcos Jr. ang unahin natin. Dahil ang pinag-uusapan natin doon, hindi katiting na pera na 125 million. Billion pinag-uusapan natin sa pondo nitong si Bangag.
asset yun, intelligence asset, at may lalagay yung pangalan, i-expose mo. Kaya isasubmit mo yan in closed envelope sa Commission ng Audit. Naka-seal yan. Yung intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget. Nakuha nyo ho yan. Unlike yan ng any other fund sa ating bayan, special ho yan. Kasi anong gagawin mo dun sa pinagbigyan mo? Teka lang, bigyan mo ako resibo, anak ng toko. Resibuhan kita, pambira ka, ikaw tumanggap niyan pagka nagkabistuhan. Napakasensitibo yung binigay na impormasyon about sa mga kamatayan black, ay makabayad black. Kung sino nagre-recruit, nagpapaakyat sa bundok sa ating mga estudyante. Kung sino nagtutulak ng droga sa gilid ng mga eskwelahan. Paano kung mga sindikato pa lang makakabangga ng mga asset, mga informant na nagbigay ng impormasyon sa Office of the Vice President, di nakompromiso yung identity nila. Pati sila napahamak sa halagang 50 mil. Ang hihina ho talaga ng mga kokote nung mga nagrereklamo kay Mary Grace Piatos at dito kay Kokoy Villamin o kung sino man yan. Mantakin mo kay Noynoy Aquino doon sa mga nagdaang presidente. Pangalan pa ng basketball player ang nilalagay nila. Tuloy mo, VP. Ganda ni VP talaga. Dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Naku po, Isang aray malinaw ko. na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, Naku po. kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang Ito na ho, pupunta na ho tayo kay Risa. Dito kay Risa Ontiveros. Dito natin papanoorin to si Risa. Yay! ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Naku po. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Wow. Pambira. Yun ang mga propaganda. Propaganda ho yan noong mga gustong maging presidente. Gagamitin nila yung usaping China, nga para ma-agitate ba ang ating mga kababayan. Pero yung mga Duterte supporter din ma-agitate. Gamitin mo yung usaping China, mumurahin ka naman. Alam ko na, nakikinig-kinig ka sa mga dilawan at tinklawan, sa mga walang kwentang tuta ng mga Amerikano. Sa kanila ka nakikinig, kaya wala ka sigurong alam. Di ba? Nagpapakaaso kayo dun sa naratibo ng Amerika. Kasi tayo ho dito mga kababayan, hindi tayo aso nung kanino pa mang bansa. Aso tayo dito sa interes na sambay ng Pilipino. Kung naayon sa interes ng sambay ng Pilipino, nadikitan natin yung mga malalapit na superpower sa Pilipinas para ika nga ay makabuelo tayo. At balang araw, tingnan tayo nito mga superpowers na to na sabihin nila, hindi na natin pwedeng basta-basta basain yung mga Pilipino na yan. Mabigat na yung mga dekalibre na yan, di ba? Malulupit ng mga kargada niya, di ba? Hindi pwede yan. Hindi natin pwedeng galawin yung mga yan kasi kumpleto na rin sila di ba? Iyon ang gustong mangyari ni Tatay Digong. Gusto niya, sige magtulungan tayo kaso habang nagtutulungan tayo, nagpapalakas kami. Darating ang oras na ika nga magiging pares na ang playing field. Malakas na kami, kumpleto na kami sa gamit. Hindi nyo na pwedeng gawin sa amin yung pambabraso na yan. Doon na tayo magkakaalam. Yun ang strategiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Di ba? Hindi yung tipong anak ng tokwa, puro tikbalang, manananggal, tik-tik at mga duwende ang ating mga panlaban sa kakayahan ng China. Ay, mauna ka doon, Senator Risa, ayoko dyan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko mahal ang Pilipinas kung di ako sasama sa mga kalukuhan nyo na yan. Ha? Mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Mahalo natin. Kaya nga, pang-ending nga natin, mahalin natin ang Pilipinas, di ba? Kay Bibi Sara yun. Pero balita ko, meron ng ibang gumagamit ngayon. Syukran naman ata yung banat. Okay yan. Hindi ko alam ibig sabihin. Ba yung ibig sabihin ng syukran? Pero tayo, Bibi Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Tuloy, BP. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Palakpakan nun natin itong si Vice President Sara Duterte. Ibang klase talaga itong si BP. Saludo BP ha. Talagang mahal na mahal nun natin ang pamilya Duterte. Talagang hindi tayo mababayaran na kung ano pa bang halaga para talikuran ang pamilya na yan dahil sa ating nakitang sakripisyo, pagmamahal at talaga naman dedikasyon sa trabaho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ulit natin ang mga Duterte. Dahil dyan, siyempre, alangan naman, di ba? Mga magkakasabot yan Pagkatapos nung natin pinakinggan itong si Risa Hontiveros, Joel Chua naman ho tayo. Joel Chua, interview ho nitong si Manong Ted. Pakinggan ho natin kung paano nila, babaloktutin ang, paano nila bubisitin ng ating mga kababayan na huwag tayong magalit. Hindi ko sinasabing huwag kayong magalit kay Bibi Sara. Hindi ko sinasabing gano'n. Kung gusto nyo na, sarili nyo yan. Kaso pinapakita natin dito yung panluloko ng gobyerno na to sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho nila yung magnifying glass na ginagamit nila dito sa impeachment kay Bibi Sara. Anak ng tokwa, doon sa trilyon na ninakaw sa kaban ng sambayanan sa pamamagitan ng mga anomalyang flood control. Nakapikit ho yung mga walang yan. Nakaganyan ho si Joel Chua, Risa Hontiveros. Kahit na mali-maleta na ang dinideliver sa Forbes Park, bilyong piso na ang nawawala sa kaban ng bayan. Bilyon hindi daang milyon, bilyon. Nakapikit lang ho itong mga siraulo na to, nakaganyan ho. Diba, mga yung nila, yung pagiging obsessed nila kay Bibi Sara, hindi na ho natin malaman. Crush nyo ba siya? Nalilito ba kayo sa pagkatao nyo pag nakikita nyo siya? Mga walang niya kayo. Rekta ho tayo kay Manong Ted Gang. The presence in our program this morning, though through phone only, the representative of the 3rd District of the City of Manila, the Honorable Representative Joel Chua. You have the floor, sir. Joke lang. Joke lang. We're now calling Congressman Joel. Dito ho sa naging hatol nila sa pangalawang impeachment complaint specifically po na inihain nga at endorsed by Makabayan at ito nga po yung reklamo ni former Representative Liza Masa. Magandang umaga po, Kong Joel. Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha at lahat po na yung taga-subaybay. Salamat sa panahon. Kong Joel, bagamat tapos na po ang botohan kahapon nga at nanaig po yung maraming boto po na walang sustansya ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pwede ba ho lamang namin malaman ano ang pinagbasehan ng komite para agad sabihin na walang sustansya yung pong mga reklamo, partikular nga po yung sinasabi tungkol doon sa unprogrammed appropriations at maging doon sa mga allocables na issue po laban sa Presidente? Unang-una, Manong Ted, basahin po muna natin kung ano po yung charge na kanilang inakusa sa ating mahal na Pangulo. Nasabi po dito,
Respondent President Ferdinand Bongbong Romualdez Ito na, Marcos mag-aabogado na itong si Joel Chua para dito kay Bangag. the trade public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Dito po, nire-recognize po nila na yung pong discretion ay base po sa Constitution at batas na ibinigay po sa Pangulo. So kung titignan po natin, ano po yung inaakusa po nila, yung paggamit po ng unprogrammed appropriation. Ito pong unprogrammed appropriation ay wala pa naman pong batas na nagsasabi na ito po ay bawal. In fact, since 1980, Di ba dinesisyon na ng Korte Suprema na unconstitutional yung ano na yan, yung idineklara ng unconstitutional? Di ba pagka lumabas ang decision sa Korte Suprema, automatic na yun napapasama sa mga batas natin? Ano ba pinagsasabi nito? Di ba meron ganun? Kung correct me if I'm wrong alam ko meron ng ganun na dineklara ng unconstitutional yung unprogrammed appropriation na yan. Hindi pa ba? Hindi pa ba? Dapat ideklara na. 89 po, lahat po ng mga naging administrasyon, lahat po yan may unprogrammed appropriation. So, dito po, sa ating pong sa diskusyon po namin dito po papasok yung tinatawag natin Doctrine of Operative Fact. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Doctrine of Operative Fact, ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng managot ang isang tao kung hindi pa naman po itong dinedeklara na illegal. Sa ngayon po, yung legality po ng unprogrammed appropriation ay nakabinbin pa po sa Korte Suprema. In fact, nung panahon po, nung dating Pangulo, si dating Pangulong Pinoy, kung maaalala po ninyo, dineklara pong ang DAP ay unconstitutional. Pero hindi naman po siya nanagot nung ito po ay nagamit nila. Opo. So yun po ang naging basehan po nito. So okay lang sa tingin nyo walang pananagutan si Marcos Jr. sa pagpirma niya ng mga pondo na yan. Gayong malinaw yung mga ebidensya na talagang inabuso at pinagati-atian ng mga walang yang magnanakaw sa gobyerno. Okay lang 'yon. Hindi natin ika nga ang tawag dito, walang kasalanan si Marcos Jr. kahit siya ang may last say dyan sa mga pondo na yan. Ngayon winalang hiya nila, wala siyang kasalanan. Anak ng toko, parang ang labo naman ata nun. Di ba? Ang labo naman ho ata nun, Congressman Joel Chua. Ang alam ho natin dito, hindi lalabas yung pondo na yan kung hindi niya pinahintulutan. Ngayon, sa paglabas ng mga pondo na yan, biglang merong mga ganyang klaseng bulilyaso. Kung nagkabulilyasuhan dahil hindi pa dinideklarang unconstitutional o hindi labag sa batas, wala siyang kasalanan. Di palakpakan natin yung mga siraulong congressman. Diba? Ang labo ho nun. Ang labo yun. Ikaw binaboy. Hindi lang ng 2025. Mula 2023, binababoy nila yung pondo na yan. 2024, sinabi mo na 5,500 flood control. Pinirmahan mo pa rin ng iyong 2025 masyado nang obvious na ang daming nangyayaring lokohan dito sa mga project na to, dito sa mga pondo na to. Pinirmahan mo pa rin yung 2025, absuelto ka pa rin, ganon. Kayo na hong balang humatol dyan. Ngayon kung papaandaran tayo ng mga legal na mga dahilan itong si Congressman Joel Chua, hayaan na ho nating humatol dyan ang ating mga kababayan. Kasi yan ang kinabubuwisit na sambayan ng Pilipino. Masyado ng obvious na may pag-abuso pero pilit pa rin pinagtatakpan ng mga siraulong congressman. Diba? Sino yung mga siraulong congressman? Di ko alam. Kasama ba dyan si Congressman Chua? Kayo na kung balang mag-ano dyan. Pero basta alam ko, marami siraulong congressman. Pero masasabi ko lang dito kay Congressman Joel Chua, hindi naman siguro siya kasama. Pero hayaan na natin humusga dyan, humatol ang ating mga kababayan dito sa PHP. Opo. Ilan ho ba itong ilan ho ba ang kanila pong complaints, kumbaga? Kung doon po sa unang iyon. Po. Opo, sige. Yung pong pangalawa, Congressman. Yung po yung pangalawa po. Actually, yung una po, medyo speculative dahil sinasabi po nila, ito po yung una po nilang sinasabi, in-institute
in-institutionalize po yung systematic scheme of corruption sa pag-adapt and implementation of baseline balance managed parametric formula o yung BBM parametric formula daw. So, dito po, sinasabi po ng mga kasama po natin na is purely speculative dahil wala naman po silang maipakitang ebidensya kung paano po dito. Ang naging battleground po dito yung ikatlo. Dahil yung ikatlo po, ito po yung dito po yung direct personal involvement in budgetary insertion and kickback scheme. Okay. So, tatlo po dito yung kanila pong ipinresentang ebidensya. Unang-una po yung Cabral file. Yung pangalawa po, yung testimony ni Yusek Bernardo. At yung ikatlo po, yung confession po ni Saldico. Now, doon po sa Cabral files, obviously, hindi naman po ito po pwede magamit dahil unang-una po, hindi po ito na-authenticate. At yung tanging makakapag-authenticate lamang nito ay yung mismong si Yusek Cabral. Opo. Yung pangalawa naman po, dun sa statement po ni Yusek Bernardo, dito po, kung makikita po natin, wala rin pong tinatawag na nexus o yung direct connect sa ating presidente